So hello, what's up mga idol? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ay bibigyan ko kayo ng pros and cons na itong bagong labas sa Samsung Galaxy A57. Ano ba ang mga consider natin mga pros and cons sa itong smartphone na to? Lalo-lalo na trending na trending siya ngayong mid-2026. Tara, pag-usapan natin. So yun mga idol, for today's video, yan pag-uusapan nga natin itong Samsung Galaxy A57, yung mga pros and cons na pwede natin makonsider sa smartphone na to. So itong smartphone na to, or syempre, sinasabi ko nga sa inyo, wala pong perfect na smartphone. Lahat po ng smartphone ay may mga cons yan. Kahit sobrang mahal niyan, meron pa rin yung disadvantage. Pero dito nga, syempre kailangan natin pag-usapan. Kailangan maging aware din yung mga consumers natin. Ano ba yung mga pwede nating makonsider na cons nito and pros? Mas marami ba siyang pros compare sa cons? Or mas marami ba siyang cons compare sa pros? Dito natin yung malalaman sa ating video mga idol. Kasi itong Samsung Galaxy A57, grabe po ang laki ng binagsak ng presyo. So usually when it comes sa SRP neto for the 8GB 128 is around 28,000 pesos. So medyo mataas talaga siya. 31,000 pesos for the 8GB 256 and 38,000 pesos for the 12GB 512. Pero ito na magandang balita mga idol. Ngayong mid-year, ay grabe po binagsak ang presyo nitong Samsung Galaxy A57. Kung bumalik man siya sa mas mataas sa presyo, again, babalik din po yan sa mababang presyo. Kaya dito lang kayo bibili sa ating link. Check nyo yung link na yan. And I think ngayon, as of now, mura pa rin po or sale pa rin itong Galaxy A57. Usually, pwede nyo ito makuha at around a possible lowest price sa 15,000 pesos or below pa. Dahil pag dito kayo bumili sa ating link sa section na to, dito sa view products natin or yung link dito sa baba, makakuha pa kayo ng additional discount voucher na 1 to 2,000 pesos off. So ganun kalaki yung discount natin dito sa Samsung Galaxy A57 mga idol. So kumbaga from 28 to 29,000 pesos, from ngayon na 15,000 pesos, ang laki po na mo ang discount ng mga consumers natin. Dito lang yan sa exclusive online stores ng Samsung. So again, official store po yan ni Samsung, kaya wala po tayong pangangamba bumili dyan. Legit na legit po yan mga idol. At dito ko rin, at syempre dyan ko rin binili itong unit ko na A57 na to. So una natin pag-usapan is yung mga cons na pwede natin makonsider sa smartphone na to. Unang-una, yung RAM at ROM. So legit naman talaga, even for its sale price na 15,000 pesos, yung 128GB nito, OLEDs talaga, sobrang malaking disadvantage yan ng A57. Doon sa SRP niya na 29,000 pesos, malayo sa katotohanan na mag-offer na ng 128 pero nag-offer pa rin ng Samsung, di ba? Ngayon sinil nila, 15,000, 16,000, hindi pa rin po makakatotohanan ng 128GB. Pero syempre, we have no choice. Yan yung ino-offer ni Samsung na pinaka mababa. So, yung iba, kumbaga nag-a-adjust na lang. So sa 128, ito masasuggest ko sa 128, kung hindi naman kayo solid gamers or kumbaga tawag na when it comes sa maraming mga files or heavy user, 128 is good to go. For example, kayo lang yung mga consumers na very light lang naman ginagawa sa smartphone like calls and text, social media and all. Ito pwede to mga idol. And ang maganda kasi dito mga J-Vlog is when it comes sa storage, marami naman siya ma-offer. May 256 and 512. And I think for the top of the line variant na 12GB 512 is 20,000 pesos na lang siya sa online. 20 to 22,000 pesos na lang siya at a possible lowest price. So, kung meron kayo extra budget, for the 256 around, siguro nasa 17 to 18,000 yan pag sale. Kaya again mga idol, dyan lang kayo check sa ating link ha, dahil mura nyo lang makukuha itong A57. So, kung meron kayo extra budget, go for the 256. I think mas better siya, or yan ang pinaka-perfect storage when it comes sa mga consumers na heavy users. Yan yung pinaka-minimum. So, go for the 256. Pero yun, kung talagang gustong-gusto nyo yung A57 at the lowest possible price, 128 lang talaga ang makukuha nyo. And yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, okay siya sa mga casual users, the 128GB of internal storage. Yan yung isang con niya. And I hope Samsung will fix this na wag na kayo maglagay ng 128. Apple nga, inalis na ang 128 sa lahat ng lineups. Sana naman pati Samsung, di ba? Kasi ang sad part dito mga idol, hindi pa expandable ang storage nito. Okay na sana kung expandable di ba? Pero hindi na siya expandable. Kaya yun yung nakakalungkot na part.
128 fix siya. Next mga idol is the battery. So syempre, when it comes sa battery, yung mga ibang consumers natin malilitan sa 5,000 mAh battery capacity na offer neto. Kasi usually, even for its sales price or SRP, usually in-offer ngayon is 6,000, 6,500 or 7,000 mAh battery capacity. So yan yung isang parang madi-disappoint yung mga consumers natin. Pero again, tulad na sinabi ko sa mga ibang review natin dito, meron naman siyang tinatawag na software optimization pagdating sa pagtipid ng battery. So matagal din naman siya malobad dahil sa kanyang software optimization. Parang pattern din ng iPhone. Di ba ang iPhone mabababa ang mga battery capacity pero matagal sila malobad compare sa mga ibang Androids dahil sa kanilang very convenient na software optimization. Ganito rin dito. And I think for even the Samsung Galaxy S26 Ultra, 5,000 lang naman ang ina-offer niya na milliampere battery capacity. So yun, kaya hindi tayo makakapag-expect na A-series si Samsung mag-beyond 6K ay mag-beyond 5K kasi nga ang S-series sila nasa 5,000 mAh lang. Pero hindi natin alam. Let's hope sa A58 maano nila yung battery or ma-improve nila yung battery capacity ng Samsung Galaxy A-series sila, di ba? Pero again, when using this smartphone naman so far, matagal naman siya malobat and okay na okay yung kanyang battery performance sa 5,000 mAh battery capacity. And take note mga idol, when it comes sa real-time performance, ang 5,000 mAh battery capacity, hindi po yan mabagal. All goods na all goods pa yan. Kaya doon pa rin tayo mag-base sa real-time scenario, di ba? And ang maganda dito, it support ng 45 watt fast charging rate. So yung 5,000 mAh battery capacity niya, maning-manilang full charge na agad mga idol. Pero the sad part, ito yung isa pang con niya. Wala po itong charger out of the box. So yun lang isang isa-sacrifice na dito sa Samsung Galaxy A57. And hindi lang sa A57, even the S26 Ultra, lahat ng lineup ng Samsung wala na pong charger. Kaya nabibili ng charger niya. So meron naman mga in-offer ng mga third-party brands like Ugreen, Anker, or Romos na mga mura lang compare sa mga third-party na mga, and then compare sa mismong brand ng Samsung na nasa 1,000 plus. Yung mga third-party original brands, usually 500 pesos naman yung mga yan. So, mas mura siya. And yun yung mga nire-recommend ko mga idol. So, okay na sa akin. Nawala na siyang charger out of the box. As long as makuha nyo siya ng napakabagsak ang presyo. Kasi pwede naman tayong gumawa ng way to purchase any bricks na mas mura at syempre original. So yun lang mga idol, so far yung mga napansin kong disadvantage nitong si Samsung Galaxy A57. Next dito tayo sa advantages niya. Parang marami ako napansin na advantages itong smartphone na to. Unahin natin yung display. Sa display ang isa sa panlalaban ng A57 sa karamihan ng competitors niya with the kind of price point na 15 to 17,000 pesos. Super AMOLED display mga idol. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang display nito. Perfect na perfect gamitin pag nanonood kayo or naglalaro dahil sa kanya outstanding display. Hindi lang yon, mataas din ang resolution niya, is Full HD Plus 1080p, 120Hz screen refresh rate, and naka-punch hole at smaller bezel. Kumbaga matutuwa kayo sa overall viewing experience nyo dito sa Samsung Galaxy A57 maglaro man kayo or manood ng movies. Second na pinaka-advantage din nito is of course the operating system. So ang promise time ni Samsung dito is 6 years OS or major OS update. Kung nagsimula siya sa Android 16, matatapos po to sa Android 22. So sa 2032 pa to matatapos ang update. At hindi pa dun yun. Kung natapos man siya sa Android 22, continuous pa po yan na masosupport ng mga applications kaya ang tagal nyo mga gamit itong Samsung Galaxy A57. Kayo na lang magsasawa, kayo na lang mag-upgrade na update pa rin itong smartphone na to. Kaya perfect na perfect itong A57 sa mga consumers na longevity ang top priority when it comes sa smartphone. Next is yung camera. Ito yung camera nito compare sa mga ibang smartphone na ganito presyo na 15, 17,000, dual camera in offer, di ba? Walang macro. Ito mga idol, complete recados na siya when it comes, again ito na naman tayo, when it comes sa kanyang price point. So again, sinasabi ko complete recado siya. Yes, complete naman siya compare sa mga iba nga. Iba dual, walang OIS, hindi support ng 4K. Ito, mga idol, support ng 4K, support ng OIS, at syempre, tatlong camera, traditional camera na nakikita natin sa mga triple camera, main, ultra-wide, and macro lens. And even for the camera quality naman ng Samsung Galaxy A57, it's outstanding. Even for an outdoor or for indoor shots, sige nyo naman, napakalinaw na mapoprovide ng Samsung Galaxy A57. And napaka-convenient ng kanilang AI capability na makikita rin natin sa mga S-series sila mga idol. So, merong AI features ang smartphone na to, especially sa mga photos, and meron siyang AI eraser nga rin. So pwede nating tanggalin yung gusto nating tanggalin sa background, parang sa mga nakikita natin sa S-series. Yan yung intelligent feature niya. So very convenient yan mga idol. At
Even the front-facing camera nito, solid, napakalinaw. Isa pang maganda sa A57 is of course the speakers. So meron siyang dual steer speakers, isa sa baba, isa sa taas. So very convenient pag naglalaro kayo, balance yung labas ng sound. Bass quality is okay, loudness is okay. So, kumbaga bibigyan din naman kayo nito na outstanding listening experience maglaro man kayo or manood ng movies. Syempre, ang pinaka-the best dito is the water protection. It is protected ng IP68 water and dust resistant. So, yung water resistant nito is same na same sa mga iPhones. iPhone 17 Pro Max, S26 Ultra. Ito po yung mga smartphones na pwede nating legit na masubmerge sa water within 30 minutes. So, pwede natin itong gamitin to take underwater shots. Hindi po siya masira dahil pwede po siya sa mga ganyang scenario. Pero syempre, may certain kind of limitation ng IP68 within 30 minutes lang at merong certain deep lang po siya na pwede siyang masubmerge. Hindi siya yung sobrang lalim, okay? And again, sinasabi ko rin to sa video ko na hindi po to pwedeng masubmerge sa salt water. It's a big no-no kasi ang salt water po ay may mga small particles yan may mga small particles yan na pwedeng pumasok sa smartphone natin at pwede pang mag-tendency masira siya, okay? So, in-advise lang siya for fresh water and okay rin naman siya for pool. Basta, sobrang saglit nyo lang siya ididip to take underwater shot. Hindi siya ibababad na 1 minuto. It's a big no-no din. So, yun mga idol, ang ating pros and cons ito sa Samsung Galaxy A57. As you can see, mas marami po siyang pros compare sa cons. Kaya masasabi kong sulit na sulit po itong smartphone na to i-purchase ngayon 2026 pag binili nyo siya ng sale price niya. Ulitin ko, pag binili nyo to sa SRP niya, overpriced. Legit na overpriced. At yan ang nakikita kong presyo sa mall niya. Nakikita ko na rin sa comments. Sayang sale pa lang nito sa online. Bumili ako sa mall. Ganito, di ba? Ito na yung chance nyo. Sa video na to, malaking tulong yan. Ang laki na makukuha yung discount. And no worries, official store po ni Samsung ang pagbibilan nyo nitong A57. So again mga idol, hopefully nakatulong ito sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng isang mid-range na sulit smartphone ngayon 2026.